Huli at kulong ang isang lalaking nanluloko umano sa mga nagbebenta ng gadget sa Tacloban City. Ang suspect matagal na ring hinahanap dahil sa pagtutulak umano ng iligal na droga. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Nakipagkita sa isang fast food restaurant sa Zamora Street, Tacloban City, ang lalaking ito na mambubudol daw sana ng mga online seller ng mga gadget. Ang modus, kaliwaan ng transaksyon, pero itatakas niya ang gadget bago pa magkabayaran. Pero sa pagkakataong ito, walang scam na nangyari. Bago pa kasi maitakas ang gadget, nagpakilala ang katransaksyon niya na pulis pala. Nagpapanggap po siyang isang empleyado ng fast food chain at doon po siya nakikipag-meet. Once na mahawakan niya na po yung gadget, sasabihin niya na ipapacheck niya lang ito sa manager niya at once na makaalis siya doon sa kanilang inuupuan o yung transaction area sa loob ng establishment ay agad na po itong tatakas. Matagal na pinaghahanap sa Region 8 ang suspect dahil convicted siya noong 2024 pa dahil sa pagtutulak ng droga. Sa kanyang pagtatago sa batas, patuloy pa rin siya sa pang-scam sa mga nagbabuy and sell ng mga gadget gamit ng peking mga social media account. Paalala ng pulisya. Sa mga nag-engage po sa online selling or buy and sell, ugaliin po natin na i-check ang mga social media accounts ng ating katransaksyon para malaman kung ito ba ilihitimo o sila ay gumagamit lamang ng mga fake accounts. Huwag po tayong magbigay ng sobrang tiwala at ipagkatiwala ang mga gadgets na ating ibinebenta. Walang pahayag ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Bukod sa sentensya niya sa kasong pagtutulak ng droga, nahaharap siya sa panibagong reklamong estafa. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ng mga otoridad sa Taguig ang isang Russian vlogger na nag-viral online dahil sa umano'y panghahara sa ilang Pinoy. Naabutan ng mga otoridad ang vlogger sa isang hotel sa Pasay City bago dalhin sa Bureau of Immigration. Nag-viral online ang Russian vlogger matapos daw mang-trip ng ilang gwardya sa BGC. Tinangay pa umano ng vlogger ang isang industrial fan ng isang restaurant para sa kanyang content. Itinuturing ng Bureau of Immigration na undesirable foreign national ang vlogger dahil sa kanyang ginawa. Nasa detention facility sa Camp Bagong Diwa ang vlogger bago siya ipa-deport. Wala pa siyang pahayag. Kaugnay nga po ng balitang yan na pag-aresto sa isang Russian vlogger na nangharas umano ng ilang Pinoy para sa kanyang content. Kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang araw din po sa inyo. Apo, ano pong asunto yung ipa-deport niyong Russian vlogger? Yes, itinuturing po natin ito na undesirable alien dahil dumating po siya dito. Kararating niya lamang po. Pero pagdating niya po dito, for the content, ang ginagawa niya po ay puro pang-aabala, pagiging, kumbaga, salot sa ating komunidad. Marami po siyang mga binabastos ng mga kababayan natin. At nakita po natin lahat po ng elemento ng pagiging undesirable alien. Moto proprio pa ba ito? May nag-file ng formal na reklamo kaya siya considered na undesirable alien? Bukod pa po yun doon sa pagkonsidera natin sa kanya as undesirable alien dahil nakita pa lang po natin doon sa mga videos na pinopost niya kung saan siya po ay halos manakit, nagmumura ng mga senior citizens, ng gugulo po ng mga security guards in BGC. But meron pong nag-file, may nag-pablatter po sa kanya na isa sa mga security guards na kanyang pinagloloko. Nag-file po siya at nag-pablatter po siya sa Makati PNP. Nung napag-alaman po ito, ang CIDG kino-ordinate po sa amin at nag-implement din po kami ng arrest warrant namin against him. Meron na po bang pahayag itong vlogger na ito? Ano yung kanyang panig sa reklamong ito? Actually, he did not seem to be remorseful about what he did. Nung inaresto po natin siya, very smooth pa ang kanyang itsura. Nung binivideohan po siya during reading ng kanyang Miranda rights, nagpa-flying kiss pa po siya doon sa camera. So, mukhang hindi po ito natatauhan doon sa gravity ng kanyang kakaharapin. Meron na ho ba kayong information kung meron na siyang ibang kaso sa ibang bansa na kapareho nito? Nung atin pong ni-research ang kanyang background, mukhang notorious talaga itong taong to sa ganitong mga uri ng content. Allegedly, siya po ay banned sa ilang mga bansa na rin for disrupting the peace. Naaresto na rin po siya ng ilang beses dahil nanggugulo po siya ng mga sports games,
marami po siya mga kalokohang ginawa. So he has been arrested and banned in several countries already. So I would assume ganun din po mangyayari sa kanya dito sa Pilipinas. Yes, we will not tolerate yung mga ganito pong actions na may disrespect po sa mga Pilipino at talagang tayo, we are a very hospitable people, pero pag ganito po, sumusobra na. Kumbaga, hindi na niya ginalang at nirespeto ang ating mga kababayan. Meron na bang paraan ng Bureau of Immigration para mapigilang makapunta na dito sa bansa? Yung mga ganitong meron ng record sa ibang bansa at notorious na sa mga ganitong harassment o kaya siguro krimen na rin na ginagawa at pwedeng ma-flag pagpasok pa lang ng bansa? Yes, kung may crime po ang individual at yan po ay naipasok sa database ng Interpol, halimbawa, o kaya naman po in-inform tayo ng kanilang government, then we can prevent them from entering the country. Ang nagiging problema lang po, yung mga ganitong petty crimes, hindi na po ipinapasok sa Interpol database, hindi na rin po pinapagbigay alam sa atin ng kanilang mga gobyerno. But tayo naman po, proactive yung approach natin. Pag may mga nakikita tayo ganito na disruptive individual who are inside our country, nagsuswoop in yung ating intelligence division to effect an arrest and deport them para mapaalis po sila sa ating bansa. Pwede ko kayo ma-reconsider yung ganong polisiya na pati petty crimes, mailagay na rin sa database kasi pwedeng petty crimes sa umpisa pero pwedeng magresulta yon sa isang mas malalim na krimen. Understandable po, but siguro po yan po ay magiging polisiya ng Interpol o kaya nung bansa po na pinanggalingan ng individual. Tayo po ay on the receiving end on the types of crimes or information na binabato po nila sa atin. Pero once po na ibinato nila sa atin yan, at nilalagay po natin yan sa ating database para pag na-encounter po sa mga paliparan, mapipigilan po yung pagpasok ng individual sa Pilipinas. Siya lang po ba inaharap sa reklamo? Kasi doon sa kanyang video, kila may kumukuha sa kanya eh. Doon po sa investigation natin, para mga Filipino po yung mga kasama niya na kumukuha ng mga videos. But I am unable to answer po for local law enforcement, but mukhang tinitingnan na rin po nila kung may mga possible liabilities itong mga Filipino partners or mga kasamahan po nitong Russian vlogger na ito. Anong timeline sa kanyang deportation? Gaano kabilis? At meron na ho ba tayong coordination with the Russian Embassy? Hindi pa po natin masasabi sa ngayon kung gaano katagal ang kanyang deportation case. Kasi po, titingnan pa po natin kung merong mag-file ng local case sa kanya dito sa Pilipinas. If meron po mag-file ng local case here in the Philippines, we would have to wait for the resolution of that local case. At kung halimbawa, sintensyahan po siya ng pagkakakulong dito sa Pilipinas dahil sa whatever crime na kanyang ginawa, kailangan niya po munang pag-serve yung sentensya na yon sa ating mga local jails before we can implement the deportation. Saan po final? Nitong sa Bureau of Immigration lang po ba nag-file yung gwardiya? Or meron po ba kayo information na nag-file din siya sa local police? Meron po siyang blotter sa PNP Makati. Yung sa BI po was not a product of filing of anyone but as a product po of proactive action nung nakita po natin na nag-viral itong foreign national na ito. Okay. So usaping deportation pa rin po, pakiusap kasi ng PAOK, sana raw ay mapabilis na yung pagpapadeport sa ilang banyaga na may kaugnayan sa Pogo. Ano pong plano ng BI dito? That's the goal po at yun po ang sinisikap natin through the help of course of PAOK, NBI, and of course their embassy. Malaking tulong po yung binibigay ng embahada din nila in providing tickets para makalabas na po immediately itong mga foreign nationals na to. Kasi yun din ang parehas tayo ng goal with PAOK. Gusto natin, mapaalis na itong mga ito, ma-deport na agad-agad para may space na po for new deportees na marami pa po kasi tayong huhulihin ng mga illegal POGO workers. Nagpapatagal po ba sa proseso pag walang passport o legal documents na ipapakita? Definitely, kasi yan po ay kailangan kuhanin nila sa kanilang embahada. The embassy would take some time in verifying. Pero nag-commit naman po sa atin ang kanilang embahada that they would expedite the processing of documentations needed by deportees. Huling issue na lamang po, may update na po ba sa pag-repatriate sa ilang Pilipino mula sa scam hub sa Myanmar? Ilan po ba inaasahan natin? Ang total po na na-repatriate nung nakaraang linggo was 206 in 2 batches. Magkasunod po na araw yon. Iba po yung mga methods na ginamit itong mga kababayan natin na loko na magtrabaho in scam hub. But siguro yung pinaka-alarming for us, for the Bureau, is yung 54 po
na dumaan sa backdoor. Inamin po nila na nag-backdoor sila at sumakay po sila ng bangka palabas po ng bansa. But thankfully po, ang PNP ay nakahuli po ng tinatawag nating backdoor queen na ito po yung nag-a-assist sa kanila sumakay ng bangka in the southern part of the Philippines para makatawid dagat po illegally papunta po sa Malaysia bago po makarating doon sa bansang kanilang talagang pagtatrabahuan. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang tanghali. Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Nagbabala ang DSWD kaugnay sa sinasabing cash and rice distribution program na kumakalat po online. Ayon sa DSWD, fake news ang card program na sinasabing nagbibigay ang DSWD ng 5,000 piso at 10 kilong bigas. Paalala po ng DSWD sa publiko, mag-ingat at huwag magpalinlang sa mga post na hindi galing sa official Facebook page ng kagawaran. Hinihimok din po ang publiko na i-report agad sa kanila ang anumang kaduda-dudang posts o messages para ma-verify ang naturang impormasyon. Binaha ang ilang bahagi ng Davao City. Ang mga bahay malapit sa baybayin pinasok na ng tubig. Umakyat din ng tubig dagat sa wharf at parke roon. Dahil daw po yan sa high tide. Kaya minomonitor ng Coast Guard sa Davao ang sitwasyon. Pinapa-alerto rin ang mga nakatira sa coastal area sa banta ng high tide. Sa mga susunod na oras, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Davao Region, Soc-Sargen, Northern at Central Luzon, pati na po Mimaropa Region, base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa habang northeasterly wind flow sa northern Luzon. Sa kabila niyan, ilang lugar muli ang makararanas ng matinding init at alinsangan. Posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales at Dirac, Catanduanes. Extreme caution level naman ang posibleng alinsangan sa Metro Manila, 37 degrees Celsius sa Pasay habang 36 degrees Celsius sa Quezon City. Abiso naman po sa mga nakatira sa timog kanluran ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Posible pong magkaroon ng ashfall. Kasunod po yan ang muling pagbuga ng abo ng bulkan pasado alas 6 ng umaga. Ngayon pong araw. Sa tala po ng FIVOC sa nakalipas na 24 oras, nakalimang ash emission ang Kanlaon. May naitala rin pong 16 na volcanic earthquakes at mahigit 2,000 tonelada ng ibinugang asupre o sulfur dioxide. Nakataas pa rin po ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Ibig sabihin, nananatili ang banta ng mapaminsalang pagsabog ng bulkan. Posible pang maitaas ang Alert Level 4 sa bulkan ayon sa FIVOX. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang babae ang hulikam na nanloob sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, anong nakuha niya? Connie, natangay ng babae ang pera sa tindahan na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Sa kuha ng CCTV, hulikam ang pagsilip ng babae sa nasabing tindahan sa Barangay Salay. Nang makitang walang tao, ay nagsuot siya ng hood ng kanyang jacket, nag-face mask saka dumiretso sa drawer box ng tindahan. Pambayad daw sana ng may-ari ng tindahan sa kuryente at taga-deliver ng kanilang panindang alak ang perang natangay. Ayon sa may-ari, lumabas siya saglit para tingnan ang kanyang mga alagang aso at naiwang bukas ang tindahan. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Patay naman sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Santa Maria dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagmamaneho ng tricycle ang biktima sa bahagi ng bypass road nang parahin ng lalaking naghihintay sa gilid ng kalsada. Pagkahinto ng biktima, bigla na lang daw siyang binaril. Agad na tumakas ang sospek. Ayon sa pamilya, wala silang kilalang kaaway ng barangay chairman. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng bala ng kalibre 45 baril. Kinondena naman ng Liga ng mga Barangay sa Bayan ang nasabing pamamaril. May person of interest na ang mga pulis at nangangalap na ng ebidensya. Kabilang sa mga sinisilip na anggulo ng pulisya, ang politika at ang pagiging dating pulis ng biktima.